Danica's Point of View. Sumakay ako sa sasakyan ko at nagtungo na sa bayan para makapagpalamig. Pumasok ako sa malaking mall sa bayan ng Santo Domingo. Ang natatandaan ko noong umalis ako ng Santo Domingo ay ginagawa pa lang ang mall na ito. Pero ngayon ay buong buo na. At hindi pa huhuli ang mall na ito sa mga mall sa Maynila. Laking tuwa ko na makita kong mayroong branch ang isa sa mga paborito kong boutique dito. Excited na pumasok ako doon. Agad namang sinalubong ako ng sales lady at inassist. Namili ako ng namili ng mga damit mula crop top, shorts, dress, at mga pantulog. Dadamputin ko sana ang isang red nighties nang may mag-abot din noon. Excuse me? Ako ang nauna. Nakangiti ang babaeng nakasabay kong kumuha noon. Tinaasan ko naman siya ng kilay. Who told you? Mataray na tanong ko sa kanya. Nawala naman ang ngiti nito at pumormal ang muka. Sorry ha, pero pwede bang akin na lang to? Lost piece na daw kasi to. Bala ko sanang iregalo to sa sister ko dahil nasira ko yung ganito niya. Itinaas ko ang palad ko sa mukha niya para tumigil siya. Agad naman itong nahinto sa pagsasalita. Do you think I care? Ipinaikot ko ang mata ko sa kanya. Natigilan naman ito. Sinamantala ko yun at inagaw na sa kanya ng tuluyan ang 90s. Inirapan ko pa siya. Saka binunggo ang balikat niya para pagkalagpas ko sa kanya. Orte, akala mo naman kagandahan. Mahinang bulong nito. Pero nakarating sa matalas na pandinig ni Danica. Napahinto ako. At paatras na bumalik sa harap ng babae. Ang sales lady naman ay natarantang umatras din ng umatras ako. What did you just say? Naniningkit ang mga matang tanong ko sa babae. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa at napahinto sa suot niyang green polo shirt na may borda ng Marquez Corporation Company na pagmamay-ari ng daddy ko. Saka ko binalik sa mukha niya ang tingin ko. Ngumiti naman agad ang babae. Ang sabi ko, ang dami mo nang pinamili, baka pwedeng ipaubaya mo na sa akin yung... Natigil ito ng malakas na pinadapo ko ang kamay ko sa pisngi niya. Hawak ang nasaktang pisngi at nanlalaki ang mga matang humarap siya sa akin. Ang galing nitong magsinungaling sa harapan ko, samantalang dinig na dinig ko naman ang binulong niya. Ang galing mong questionin ang kagandahan ko, samantalang mukha ka namang tagatindas sa palengke. Pang-iinsulto ko sa kanya. Don't you know who I am? I am Danica Marquez, the heirs of the company na pinagtatrabahuan mo. Nanlaki naman ang mga mata nito at namutla. I'm so sorry, ma'am. Inirapan ko lang siya sa kanilagpasan. Dumiretso na ako sa villa pagkaalis ko ng mall dahil wala akong balak bumalik na naman sa bahay ni Oscar. Total, dito rin naman ang punta namin mamaya. Nakasalubong ko pa ang mommy ko sa may front door. Hi, mom. Bati ko kay mami saka humalik sa pisngi niya. Where's your husband? Tanong nito sa akin. Nasa bahay. Walang buhay na sabi ko sa kanya. Bakit di ko isinama dito? Mom, pwede ba? Stop pestering with those questions and let me in. Naiinis na sabi ko kay mommy na agad namang tumahimik. Danica, sigaw ni daddy na nasa likuran pala ni mommy. Dad, sumunod ka sa akin sa office at may pag-uusapan tayo. Yun lang at tumalikod na ito. Napatingin naman ako kay mom na inirapan lang ako saka tumalikod na rin. Inis na sumunod na lang ako kay dad. Siguradong kukulitin na naman ako nitong humawak ng negosyo. Pagdating ko sa office ni dad, ay nakaupo na ito sa likod ng desk niya. Naupo naman ako sa may couch na naroroon. I heard you're planning to get an annulment? Seryosong sabi nito. Napataas naman ang kilay ng dalaga. Ang bilis namang makarating dito ng balita. So, nakapag-report na pala ang manugang nyo? That's sarcasm, Danica. I'm still your father if you have forgotten. Seryoso na saad ni dad. Nahalatang inis na sa kanya. Nagkibit balikat na lang ako. Oscar is a decent man, Danica. Galing siya sa matinong pamilya. Kaya hindi ako tumutol nang ipakasal kayo ng lolo mo. Simula ng daddy niya, nanatili naman akong nakikinig. I like him to be my son-in-law. Matagal ko na rin siyang branch manager ng isa sa mga kumpanya ko na itinayo ko. He's good at his work. Bilib ako sa bata na yun. Halatang malayo ang mararating kapag mas lalo mong binigyan ng pagkakataon. Halos kumikinang pa ang mata ng daddy niya habang nagkukwento. Nakaramdam naman ako ng pagka-proud kay Oscar. Sa bagay,
Mukha nga matalino talaga si Oscar. He is the son I never had. Doon ako napatingin kay Daddy. Parang may nanakit sa puso ko sa narinig sa kanya. Kahit minsan, hindi ako pinuri ng daddy ko. Ni hindi nga ako nito pinapansin noon kahit nakakakuha ako ng honor sa school. Bibigyan lang ako nito ng regalo pero never akong babatiin. Pero pagdating kay Oscar, vocal ito sa pagiging proud. Kahit hindi naman ito tunay na pamilya. Bigla ay parang gusto niyang mainggit sa asawa niya. Buti pa ito. Nagsipag lang sa trabaho, nakakuha na ng simpatya ng daddy niya na matagal niya nang hinahangad. Kaya naman, hindi ako papayag sa balak kong pakikipag-anal kay Oscar. Doon naman parang nagpanting ang tenga ng dalaga. You cannot force me to stay in that marriage, Dad. Protest ako. Malakas na hinampas ni Dad ang kamay niya sa desk. Namumulan na ito sa galit. Pero wala akong pakialam. Galit din ako dahil parang kinakasangkapan niya ako para lang magkaroon ng anak na matagal na nitong pinangarap. Sampal sa akin na purihin niya ang anak ng iba. Pero ako na sarili niyang anak, hindi niya nabigyan ng pansin kahit noong bata pa lang ako. Noon, akala ko dahil busy sila sa trabaho, sa mga negosyo, kaya wala silang time para sa akin. Hindi ba nila alam kung ano ang epekto nun sa akin? Nawalan ako ng ganang magsumikap mag-aral at makakuha ng mataas na marka dahil para saan pa? Wala rin namang nakaka-appreciate nun. Wala akong magulang na matutuwa. Kahit maging top 1 pa ako sa klase dahil busy sila sa pagpapalago ng negosyo. Kaya naman nagpasya ako na gawin na lang kung ano ang makapagpapasaya sa akin, kung saan mas makakakuha ako ng appreciation sa mga kaibigan at barkada na tuwang-tuwa kapag nanlilibre ako. I feel special and wanted dahil lahat dumidikit sa akin and because of what? My parents' hard-earned money. Total, binuhos naman nila buong atensyon nila sa paggawa ng pera. So I decided why not using it para makuha ang atensyon na hindi nila maibigay sa akin. Tatanggalin kita naman na kapag itinuloy mo ang annulment. Galit na sigaw ng daddy niya. You can't do that to me. Yan na nga lang ang kaya niyong ibigay sa akin. Ipagkakait mo pa? How dare you, daddy? Sigaw ko rin. Napatayo na ako at nakipagtitigan kay dad na parang natigilan sa sinabi ko. Bumuntong hininga ito at pilit kinakalma ang sarili. Muling naupo si Dad saka tumitig ulit sa akin. Then, take over the company, Danica. Malumanay na ang boses nito. Napatawa siya sa sinabi nito. Bakit pa pinipilit itong pamahalaan niya ang kumpanya? Marami namang mapagkakatiwala ang mamamahala sa kumpanya. I have no choice, Danica. You giving me no one. Kaya naman papipiliin kita. Mananatili ka sa kasal niyo ni Oscar at si Oscar ang ititrain ko bilang kapalit ko at mananatili ka makakakuha ng lahat ng nanaisin mo gamit ang perang kinikita ng kumpanya. O, tatanggalan kita ng mana at mabubuhay ka sa sarili mong paa at ang ibig sabihin nun, kailangan mo magtrabaho para mabuhay ka. Pero anong trabaho ang makukuha mo, Danica? Hindi ka nakapagtapos ng college. Wala ka ring work experience. Sinong tatanggap sa'yo? Napatiim bagang siya sa sinabi ng daddy niya. Ngayon niya pinagsisisihan kung bakit hindi siya nagtapos ng pag-aaral. Ni wala siyang matatawag na career. By the way, I will cut all of your cards. Dahil may asawa ka na, responsibilidad ka na ng asawa mo simula ngayon. Malakas na napasinghap ako sa sinabi nito. You can't do that to me. How can he provide for me? He is poor. He don't even have his own car. And his house, Daddy? My God! Mas sosyal pang tingnan ng pinagawang bahay ni Lolo para sa mga katulong na nasa likod ng villa? Ni walang shower sa banyo niya. Besides, ang sabi mo kapag nanatili akong kasal kay Oscar, I can still live comfortably like I used to? Halos umusok na ang ilong ko sa kakasalita sa aking ama. Napapailing naman si Dad. The problem is, Oscar don't want to accept to be the CEO of our company. Natigilan si Danica. Tama ba ang narinig niya? Inalok na ng daddy niya si Oscar para pamahalaan ang kumpanya, pero tinanggihan ito. Pero kailan pa? Kailangan mong kumbinsihin si Oscar na siya na ang pumalit sa akin. Napatingin siya sa daddy niya. Ganun kalaki ang tiwala nito kay Oscar para ipagkatiwala ang negosyo nila sa asawa niya? It's a win-win situation, Danica. Pag nakumbinsi mo ang asawang mong magkakaroon na siya ng sapat na kakayahan na masunod ang luho mo at kami naman ng mami mo, ay makakapag-retired na.
Matatanda na rin naman kami. Gusto naman naming makapag-enjoy gamit ang perang pinaghirapan namin. Sumandal ang daddy niya sa swivel chair nito. And remember, our main branch located in Manila. Kung papayag si Oscar na siya mamamahala sa kumpanyang malamang na lumipat din kayo ng Manila, nasigurado naman akong pabor sa'yo. Pang-eeganyo pa nito. Napaisip ang dalaga. Ang main branch nga pala ng Marquez Hotel at bank ay nasa Manila. Makakabalik siya ng Manila nang walang kahirap-hirap. Makakabalik siya sa dati niyang buhay minus ang pangungunik ng daddy niya sa kanya. Fine. Kunyaring napipilitang pagsuko ni Danica para hindi mahalata nito, nabigla siyang na-excite. Hindi naman siguro mahirap kumbinsihin si Oscar. Ang kailangan niya lang gawin ay ibigay niya ang gusto nito at maging mabait siya sa asawa. Mukha namang inosente si Oscar at halata namang attracted ito sa kanya. Kaya madali na para sa kanya na kumbinsihin ito. Isa pa, makikinabang din naman ito dahil mula sa pagiging empleyado ay magiging isang CEO na ito. Isang ngiti ang sumilay sa labi ng dalaga. Ngiting tagumpay na naman ang ibinigay ng daddy niya sa kanya. Kinuha ni Mr. Marquez ang telepono at tinawagan ang kanyang ama. Pa, pumayag na ang apo mo. Sabi niya nang sagutin nito ang tawag niya. Tumawa ito na tilay tuwang-tuwa. Good, very good. Sigurado ako mapapapayag ng apo ko si Oscar. That boy is a gem, James. Biruin mong maisalba niya ang international company nang malagay ito sa pagka-bankrupt 3 years ago. Sino mag-aakala na ang tahimik na bata na yon na inaasar lang ng anak mo noon ay may nakatagong talento sa negosyo? Humalakhak ito. It's a good thing na mukhang in love pa rin ang batang yun sa apo ko. Napailing na lang siya. Ideya ng papa niya na si Oscar ang pahawakin ng mga negosyo nila. Hindi naman siya tumututol doon. Sa katunayan ay mas pabor siya doon. Kahit anak niya si Danica, wala siyang tiwala dito na ipagkatiwala ang mga naipundar nila. Masyado nang spoiled ang anak niya. Lumaki ito sa luho at hindi man lang nagpakita ng interes sa kumpanya, maliban na lang sa kinikita nito. Kaya naman pumayag na siya na ipakasal ang dalawa na inilihim niya sa asawa dahil paniguradong tututol ito kapag nalaman ng totoo. Tumulong din siyang iset up ang anak para mapilitan itong maipakasal kay Oscar. Dahil kung hindi nila gagawin ang scheme na yon, paniguradong mahihirapan sila. Mapapayag si Danica na magpakasal kay Oscar. Napakatigas pa naman ang ulo ng anak niya, ni hindi natatakot sa kanya at hindi rin marunong sumunod. Nag-usap pa sila, sandali ng ama, saka siya nagpaalam. Sinuot ni Danica ang sa tingin niya ay magmumukha siyang mabait na asawa. Nalaman niya kasi mula sa mami niya na conservative ang pamilya na pinanggalingan ni Oscar. No wonder kung bakit sa edad ni Oscar ay malinis pa rin ito nang may maganap sa kanila. Gusto niya magpa-impress sa pamilya nito para naman maging maganda ang tingin sa kanya ng asawa. Baka kasi mahirapan siyang makumbinsi ito dahil napagsalitaan niya kaninang umaga. Isang turtleneck blouse at denim na skirt na hanggang tuhod ang suot ni Danica na pinaresan niya ng flat gladiator sa kanya inilugay ang buhok. Manipis lang din ang makeup niya. Muli siyang tumingin sa salamin at napangiti sa nakita. Kinindatan niya pa ang sarili sa salamin bago lumabas ng kwarto niya. Nandiyan na raw kasi sa baba sila Oscar at ang pamilya nito, sabi ng katulong na kumatok sa pinto niya kanina. Pagkababa niya sa hagdan, nakasalubong niya pa si Beth. Napaakyat naman. Halatang nagulat ito na makita siya. Oh, sisiba ka? Tanong nito sa kanya sabay ngiti. Hinintuan niya naman ito at itinaas ang kamay sa mukha nito. Nakikita mo tong palad ko? Tanong niya dito. Tumango naman ito na parang naguguluhan. Oo, gusto mong isampal ko to sa mukha mo? Mataray na tanong niya dito. Mabilis naman itong umiling. Ayoko. Bakit ka ba pagala-gala dito sa villa? Hindi ka ba hinahanap sa inyo? Kasama ko ang fiancé ko. Nakangiting sabi nito. Nangunutan noon niya. Fiancé? Sino naman na nagkamali sa'yo? Natatawang tanong niya dito. Bigla naman itong parang maiiyak. Sige na, pupunta na ako sa dining room. Ani niya dito. Sabay? Sabay na tayo. Pinasusundo ka rin sa akin ni Tito. Sabay nga silang nagpunta sa dining room. Agad na sinalubong siya ni Oscar. Nakangiti ito ng alanganin sa kanya. Parang nagdadalawang isip pa kung lalapitan siya. Agad naman na hinalikan niya ito sa labi na halatang ikinagulat ng asawa.
Sorry, napag-antay ko ang family mo. Nagtagalan kasi ako sa pamimili ng susuotin. I want to make sure that they will like me. Malambing na saad ni Danica, saka humawak sa braso ni Oscar. Para namang naninibago ito sa kinikilos niya, kaya malambing nanginitian niya ito. Wala ka bang balak ipakilala ko sa kanila? Nakataas ang kilay niya pero matamis parang nakangiti dito. Para namang natauhan ito. Sorry, halika, ipapakilala kita. Bahagya pang nag-stammer ito. Dinala siya ni Oscar papalapit sa dining table at ipinakilala sa lola nito. Nakangiti nagmano siya dito na ngiting-ngiti naman sa kanya. Ganon din ang tatay ng asawa na hindi kamukha ni Oscar. Maliit na lalaki lang ang tatay nito, pero maamo ang mukha at mukhang respetado kahit sa simple lang ang pananamit. Sunod na nilapitan nila ay ang ate nito. Nagbeso sila nito. Welcome to our family, Danica. I'm Sheila, and this is my husband, Paulo Castro, and my two lovely daughters, Trisha and Tracy. Nakangiting pakilala nito sa asawa at mga anak nito. Napataas ang kilay niya nang matitigan ng asawa nito. Mukhang pasaway pero ang gwapo. Mukha ring may sinasabi sa buhay base sa suot ng mga mamahaling damit. Ganon din si Sheila at ang mga anak nitong kamukhang kamukha ng tatay na mga ito. In fairness, ang gagandang lahi. Maganda rin si Sheila. Maamo ang mukha. Tinanguan lang siya ng asawa nito nang magkatinginan sila. Ilang taon na ang baby mo? Nakangiting tanong niya rito kahit wala naman siyang hilig sa bata. Tracy is 5 and Trisha is turning 2 next week. Punta kayo ni Oscar sa birthday niya. Tumingin muna si Danica kay Oscar na nakatingin din sa kanya bago sumagot. Yeah, sure. Pinaghila siya ni Oscar ng upuan sa tabi ng ate nito, saka naupo sa tabi niya. Dumako ang tingin niya sa lalaking katabi ni Beth. Nakatapat naman nila. Moreno pero gwapo din. Matangos ang prominenteng ilong nito at pangahan. Naka-business suit na bagay dito. Sino ka naman? Nakataas ang kilay na tanong niya dito. His Beth fiancé. Ang daddy niya ang sumagot. So, totoo palang may fiancé na ang pinsan niya? When pa? Curious na tanong niya. Since yesterday. Sagot ng fiancé ni Beth. I'm Lance Sanchez, saad ng lalaki. Tumayo ito at inilahad ang kamay na agad naman niyang tinanggap. Sanchez? Are you related to Francis Sanchez? Kinakabahang tanong ni Danica. He's my cousin. Maikling sagot nito na ikinatahimik ni Danica. Paano na kaya kung muling magtagpo sina Danica at Francis? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.